Mariin kong ipinikit ang aking mga mata dahil sa sakit at sa naiisip na mangyayari sa anak ko. Tanging pag-iyak lang ang nagagawa ko sa sakit na nadarama. Huwag kang matutulog, Amara. Dadalhin ka na namin sa pinakamalapit na ospital. Saad ni Juancho dahil siya ang may buhat sa akin. Nakaalalay naman si Rafael sa likuran ko. Ang anak ko! Sigaw kong paulit-ulit. Naghahalo-halo na rin ang pawis, luha at sipon ko sa mukha ko. Magulo na rin ang buhok kong kanina lang ay maayos na nakapusod. Sakit ng tiyan ko. Parang hindi ko na kaya. Muli kong hiyaw at mahigpit na kumapit sa braso ni Juancho. Pakiramdam ko'y kailangan ko ng lakas dahil para ko nanghihina sa sakit. Paulit-ulit ko ding sinisigaw ang pangalan ng asawa ko. Ano na bang nangyari sa amin? Bakit namin ito dinadanas? Mga katanungang umuukil-kil sa isipan ko. Tama na, Amara. Huminahon ka na. Malapit na tayo sa ospital. Pagpapakalma niya sa akin. Alalahanin mo ang anak mo. Baka kung mapano kayong mag-ina. Dugtong pa niya. Halos pangapusan ako ng hininga sa sakit na nararamdaman. Parang pinipiga ang aking puso sa nasaksihan. Sumabay pa ang parang binibiyak na sakit ng aking tiyan. Wala ko na itulong sa aking asawa kung hindi ang umiyak. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Napakabilis ng lahat. Hindi ko rin alam kung ano ibig sabihin ng matatalim na titig niya sa akin kanina. Kung galit ba iyon upang unawa. Pero iba ang talim ng mga mata niya kanina. Nakakahiwa. Hindi ko pa siya nakitang nagalit sa akin. Seryoso ang mukha niya na may matapang na aura pero kanina halos magliyab sa apoy ang mga mata niya. Sino bang may kagagawa nito? Tama na, Amara. Malapit na tayo. Kunting tiis na lang. Usal niya sa akin at bahagyapan niya akong niyugyog. Patuloy lang ang pag-iyak ko. Sapu-sapu ko ang aking tiyang walang tigil sa sakit. Basang-basa na rin ang ibabang bahagi ng aking katawan. Kabadong-kabado din ako para sa aking anak. Hindi ko alam kung sinong karamay ko ngayon. Wala sa tabi kong aking asawa. Sa kanya lang ako humuhugot ng lakas ng loob. Andito na tayo, Amara. Umais ka na. Bilisan mo, Carlos. Tumawag ka agad ng tutulong sa atin. Halos pasigaw na saad ni Juancho. Hindi pa man humihinto ang aming sasakyan. Hindi din siya masyadong makagalaw dahil halos nakadaga na sa kanyang aking katawan. Mga nagkakagulong mga ospital staff ang sumalubong sa amin ng pasigaw na humingi ng tulong si Carlos paglabas niya ng sakyan. At agad akong pinagtulungang buhatin nila Juancho at Carlos pahiga ng stretcher. At kaagad din na may nagtulak papasok sa loob ng emergency. Sari-saring mga tinig ang aking naririnig. Nagtatanong kung ano nangyari sa akin. Tawagan mo si Sir Andre. Ipaalam mo anong nangyari. Dinig ko pang utos ni Juancho. Tinawagan na ni JR kanina bago tayo umalis. Sagot naman ni Carlos. Amara, lakasan mo ang loob mo ha. Nandito lang kami. Hindi ka namin iiwan. Usal ni Carlos habang malalaki ang hakbang nilang nakasunod sa amin. Dito na lang po kayo, maiwan. Hindi na po kayo pwedeng pumasok sa loob. Dinig kong pakiusap ng isang boses bago pa ako ipinasok sa isang kwarto. Agad akong ininterrogate ng mga pulis at kinuhanan ng mugshot, kaliwat kanan at paharap at maging fingerprints. Kinuhanan din nila ako. Pagdating namin dito sa presinto, marami din akong bulong-bulong ang naririnig. Sino yan? Anong kaso niya? Ang gwapo niya. Ilan lang yan sa narinig ko at hindi ko na sila pinag-aksyahan na lingunin. Galit ang nagliliyab sa dibdib ko ngayon. Galit sa mga taong gumawa nito sa akin. Sinong nagsampa sa akin ng kasong sexual harassment? Wala naman akong inabusong babae simula pa nang magkaisip ako. Wala din akong binablockmail na tao at mas lalong wala akong taong ikinulong ng sapilitan. Langiya, malaman ko lang kung sino. Pagbabayaran mo ito ng mahal. Isinusumpa ko. Sa isang iglap, nagbagong bigla ang buhay ko, namin ang asawa ko. Napakasakit tanggaping gumuho ang lahat ng pundasyong pilit kong itinatayo para sa pamilya ko. Ang masaya namin pagsasama, sinira nila. Namansyahan ang pangalan ko nang hindi ko alam kung sino may kagagawa ng mga ito. Buti na lang, hindi ko ginagamit ang tunay kong apelyido. Kung hindi, mas lalim iskandalo mangyayari. Mas malalagay ang buhay ko sa panganib. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ng mahal ng taong nasa likod nito. Ipalalasap ko sa kanya ng dobleng hirap at sakit na dinanas ko at ng pamilya ko ngayon ang matitikman niya. Pagsisisihan niyang lahat ng ito,
Kahit sino pa siya, matitikman niya ang paghihiganti ko. Ipakikita ko kung paanong maningil ang isang Montefalco. Mga katagang inuukit ko sa aking isip dahil wala naman akong inagrabyadong tao. Wala akong ginawa tulad ng nakasaad sa isinerve nilang warrant of arrest. May abogado ka na ba? Tanong na isang pulis na nakascored sa akin. Kaya napalingon ako sa kanya at otomatikong napailing. Kung wala pa at wala kang kakayahang kumuha ng abogado, meron tayong libre mga abogado dyan. Makapag-ugnayan ka sa PAW. Dadalhin ka namin doon pag natapos ka dito. Anya, kaya tinanguan ko na lang siya at hindi na nagbigay ng kahit anong salita. Wala daw ba siyang contact na attorney? Dinig kong bulong ng isang pulis sa kasama niya. Wala daw, pero mukha namang mayaman. Sagot ng huli, kaya hindi na lang ako umimik pa dahil gulong-gulong isip ko. Ano nang nangyari sa asawa ko? Buntis pa naman siya. Bakit hindi sila sumunod sa akin dito? Malaman ko lang talaga kung sino ka. Mananagot ka sa akin. Piping bulong ko sa isipan ko. Dahil sa pagkabigla kanina, tanging kasong inihain lang nabasa ko at ang pangalan ko. Malalaman ko rin kung sino ka. Pagsisisihan mo ang kawalang hiyang ginawa mo na ito sa akin. Matapos ang mahaba-habang proseso, tulad ng ibang taong nagkasala sa batas at inaresto, ikinulong siya sa isang lock-up kasama ng iba pang nagkasala sa batas na hindi pa dinidinig ang sinampang kaso. Bagsak ang mga balikat nilang pumasok sa loob, habang lahat naman ng tao sa loob ay mataman lang siyang pinagmamasdan. Pabagsak din siyang sumalampak sa sementong sahig, malapit sa pintong rehas na bakal. Matapos siya tanggalan ng posas, pinasahan pa niya ng tingin ng tao sa palibot niya at walang emosyong naiiling dahil may karamihan ng mga tao at mukhang nagsisiksikan na ang mga ito. Paano sila nakakatulog kung ganito at sobra pang init? Piping tanong niya sa isipan niya. Bok, anong kaso mo? Maangas na tanong na isang lalaki nakahubad at kitang-kita ang tattoo nito sa kaliwang dibdib na umabot hanggang balikat. Blackmailing. Wala sa kondisyon niyang sagot dito. Napagbintangan lang. Dugtong pa niya, pero nginisian lang siya nito na parang nakakaloko. Lumang palusot niyang salitang napagbintangan, napagkamalan at pinaratangan. Hindi na nabibili dito yan. Nakakalokong tawa pa nito sa kanya. Kung hindi ka naniniwala, diwag. Anong pakialam ko kung ayaw mong maniwala? Sino ka ba? Huwag kang magtanong kung hindi ka rin lang maniniwala. Singhal niya dito at masamang nakipagtitigan ng lalaki. Mukha itong hindi gagawa ng matino, pero mukha rin namang walang ibubuga. Dinadaan lang sa angas ng muka. Wala pong bumusto sa akin ng ganyang bata. Baka gusto mong makita ang hinahanap mo. Sikmat na nito sa kanya. Kaya bago-bago mo kung umasta ka para kang may ibubuga? Mukha ka namang lampa. Pangiinsulto pa nito sa kanya pero hindi na lang niya pinansin dahil lumilipas ang utak niya sa pag-iisip kung sino ang nasa likod ng lahat at kung bakit hindi siya sinundan ng asawa at mga kaibigan niya. Nalilito na rin siya kung may kinalaman ba ang mga ito. Dom! Mariing sigaw niya na may biglang sumapak sa kanya at agad siyang napatayo. Langiya, ano bang gusto mong mangyari? Kung gusto mo ng basagan ng muka, pagbibigyan kita. Doon tayo sa labas para fair ang laban. Langiya ka rin, huwag mo akong babasdusin sa teritoryo ko. Sigaw nito sa mukha niya at akmang susuntukin siya ulit nang makailag siya. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Siguraduhin mo lang na magliliyab yung dragon sa dibdib mo. Dahil kung hindi, ipakakain ko yan sa'yo. Mariing usal niya at pinaulanan niya ito ng sunod-sunod na suntok sa muka. Pinakawalan niya ang kanina pang galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong makaporma. Tanging pagsalag lang ng mga braso nito sa muka ang nagawa. Bagsak itong sumasargo ang dugo sa muka nang tigilan niya ang kalaban. Isang suntok pa sana ang pakakawalan niya dito nang madinig niyang may pumito. Nag-ingay din ang iba pang preso sa hindi niya malamang dahilan. Alam niyang may ibig sabihin iyon. Sa susunod, mamimili ka ng kakalabanin mo. Sisiw ka lang, agila ako. Walang silbi ang dragon mo sa dibdib. Sikmat niya dito at bumalik sa inuupuan niya kanina na parang walang nangyari. Ano na naman ang nangyari dito? Crimson, kaya bago-bago mo yung napaaway ka agad? Singhal ng isang pulis. Hindi naman siya umimik at pinagmasdan na lang niya ang lalaking nagpipilit tumayo. Kinurusunada mo na naman ang bagong pasok, Estong. Hindi mo kakayanin yan at ilalampaso ka lang yan. Martial art expert yan. Nakangising saad ng pulis. Naiiling na lang itong lumisan.
Dinig din niya ang pagsinghap ng ibang kasamahan nilang preso. Nakahanap na rin ang katapat mo ha? Galitin mo pa para magkabali-bali ang buto mo. Pangaasar pa ng isang pulis. Sa susunod na may sinaktan ka pa dito, babalikan kita at dudurugin kita sa palad ko. At kahit lumabas ka pa dito, hahantingin kita. Ipapakain ko sa iyo ang dragon sa dibdib mo. Mark my word, asshole. Mariin niyang sikmat ditong pananakot nang makaalis na mga pulis. Kita niya ang takot nito sa mga mata, kaya lihim siyang napangisi. Nawala ang yabang nitong ipinagmamalaki kanina. Crimson, may bisita ka. Anunsyo ng isang pulis. Kita niya sa may likuran nito ang humahangos na si Andre. Ano nangyari? Bakit nagkaroon ka ng kaso? Agad na singhal nito. Nagsawalang kibo na lang siya dahil kahit siya hindi niya alam ang tamang kasagutan. Nasa meeting ako kanina kaya ngayon lang ako nakapunta. Bukas pa maayos sa mga papeles mo para pansamantala ka makalaya. Si attorney nang bahala sa'yo. Nagkausap na kami. Kaya pansamantala, dito ka muna magpalipas ng gabi. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa lahat. Bukas na rin tayo mag-usap ng maayos. Nagpapasama pa si mommy sa akin. May pupuntahan lang kaming importante. Hindi din ako magtatagal. Mahabang litanya niya. Salamat. Tanging namutawi sa mga labi niya. Sinundan na lang niya ng tingin si Andre na mukhang nagmamadali dahil halos tumakbo na itong paalis. Ni hindi niya nakamusta ang asawa dito kung anong lagay nito at bakit hindi siya nito pinupuntahan. Sinilip na lang niya ang inabot nitong paper bag na alam niyang pagkain ng laman. Iniisip pa rin niya ang asawa kung kumain na ba ito at ayos lang ba ang lagay nito. Kagabi pa balisa ang asawa niya dahil sa dalas ng sumipa ng anak nila. Mayat maya din pinahihilot nito ang tiyan. Kaya yoga lang ang ginawa nitong exercise kaninang umaga. Paano pa niya mababantayan ang asawa kung nasa loob siya ng kulungan? Sinong mag-aasikaso dito? Hirap na itong gumalaw sa laki ng tiyan. Mga katanungan at pag-aalala niyang nasa isipan. Kinaumagahan, unang bumungad sa kanya si Andre na mukhang alumpihit at nagmamadali. Kasama nitong ilang pulis at mabilis na hinila siya palabas ng kulungan. Pagbukas pa lang nito, ni hindi nakahuma ang mga pulis sa inakto ng kaibigan. Maligo ka na muna dito bago tayo umalis. Saad ni Andre sa kanya. Ilang hakbang pa lang ang layo nila sa lock-up. Inabot nito sa kanya isang paper bag na naglalaman ng mga damit niya. Sa bahay na lang? Usal niya. Hindi, dito na lang. May pupuntahan pa tayo. Wala na tayong oras para iuwi pa kita. Pagpipilit pa nito at mabilis na naglakad kaya sunundan na lang siya nito. Kayo dyan, labas! Magsilabas muna kayong lahat. Mariin at motoridad nitong sigaw sa mga tao sa loob ng CR. Naiiling na lang siya sa kaibigan. Hindi rin makakibo ang mga pulis sa gawin nila. Sino bang hindi susunod at matatakot dito? Sa forma at sa suot nitong 3-piece black suits. Mukha itong untouchable. Nilangaw yata'y mahihiyang dumapo dito. Idagdag pa ang bulong-bulungan. Simula pa kagabi. Ang tungkol sa nagpaluhod daw sa pinakasigang mayor ng kulungan. Mukhang hanggang ngayon yata, hirap pa rin makakita ang isang mata sa maga. Ganoon din ang uso nitong namamarilong. Lagas din ang dalawang ngipin nito, kaya halos lumuhod sa harap niya mga kasamahang preso kagabi. At kung ano-ano ang ino-offer sa kanya, maging ang nag-iisang electric fan na ginamit sa loob ng kulungan, sa kanya pilit itinatapat. Kaya inutusan na lang niyang paikutin ang electric fan para lahat ay mahanginan. Let's go! Usal ni Andre nang makita siyang lumabas na ng CR. Malalaki ang mga hakbang nitong nagmamadali kaya agad din siyang sumunod dito. Habang nakasunod din sa kanila ng tingin ang lahat halos ng mga taong madaanan nila. Isang navy blue, long sleeve na itinupi niya hanggang siko ang suot niyang pang itaas. Tinarnuhan lang ng maong pants. Dahil yun lang naman ang laman ng paper bag, bukod sa personal pa niyang gamit. Agad din itong sumakay sa dala nitong sports car na Bugatti La Voiture Noir. Kasunod siyang sumakay din sa kabilang side, kaya agaw pansin sila. Naghahabaan din ang leeg ng mga tao sa paligid, maging ng mga pulis. Agad din itong pinaharurot ang sakyang paalis sa lugar. Langhiya, kinana mo pa pala yung pinakasiga sa loob. Kaya ikaw ang main topic ng usap-usapan simula pa kahapon. Bulalas nito nang makalayo na sila. Kinurusunada ako, kaya binigyan ko lang ng leksyon. Baliwala niyang tugod nito. Kumusta na doon? Anong balita?
Dugtong pa niya dahil gusto niyang malaman na lagay ng asawa niya. Hindi siya nakatulog kagabi sa kaiisip dito. Kung maayos ba itong nakatulog? Wala din itong kasamang natulog dahil madalas itong magising para mag-CR. Wala ding aalalay dito pag nahihirapan itong lumakad. Pag naglililikot ang anak nila sa loob ng tiyan nito. Napalingon siya kay Andre dahil Neho'y wala siyang narinig dito. Kanina pa siya salita ng salita. Nakatutok lang ang pansin nito sa dinadaanan nila. Iba na rin ang tinatahak nilang daan kaya napakunot noo siya. Saan ba sila pupunta na sinasabi nitong importante daw? Anong gagawin natin dito? Naihindik niyang tanong nang makita niya kung saan sila huminto. Malakas din ang kabog ng dibdib niya. Kaya wala na siyang nagawa nang bumaba na ito ng sakyan. Sumunod na lang siya dito hanggang sa sumakay sila ng elevator. Hindi pa rin ito nagsasalita, kaya mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya sa kaba. Sinong nandito sa ospital? Mariin niyang tanong dito. Hindi na siya makapaghintay pa kung sino ba ang pupuntahan nila dito. Pero hindi pa rin ito umiimik. What happened? Asik na niya. Damn it! What happened, Andre? Pasigaw na niyang tanong dito dahil para itong walang naririnig. Wala na din siyang pakialam sa tao sa loob kahit pinagtitinginan pa sila. Matinding kaba at takot na ang bumabalot sa kanya. Follow me. Tanging sinambit nito pagkabukas ng elevator kaya wala siyang nagawa kung hindi sumabay dito. Tanaw niya ang biglang pagtayo ng isang taong nakaagaw ng kanyang pansin kaya mas lalo siyang binundol ng kaba. Malalaki ang hakbang na nilampasan niya si Andre at nilapitan niya ito. Anong ginagawa mo dito? Ano nangyari? Sinong kasama mo dito? Sunod-sunod niyang tanong na halos pumiyok na ang kanyang boses. Dumiretso lang ito ng tayo at tumingin sa pintong katapat nito. Kaya malalaki ang hakbang na sinipat niya ang window glass. Halos pangapusan siya ng hininga nang nakita ang binabantayan nito. Kung hindi lang matatag ang pagkakatayo niya, malamang natumba na siya. Nanginginig din ang kanyang tuhod. Naguunahan din, sunod-sunod na umagos ang mga luha niya sa nakikita. Isang sanggol. Tanging diaper, medyas at gloves lang ang nakasuot dito. May kung anong hose ang nakakabit din sa dibdib nito. Kung pwede lang na siya na lang ang nasa loob noon, inako na niya. Gusto niyang abutin ito at hawakan. Gusto niyang damayan ito sa paghihirap na nadarama nito. Pero wala siyang magawa kung hindi pagmasdan lang ito at lumuha. Pwede ba akong pumasok? Gusto ko siyang mahawakan kahit saglit lang. Garalgal na boss niyang saad. Hintayin muna natin yung nurse na naka-assign. May kukunin lang daw siya saglit. Tugon ni Carlos. Gaano siya katagal dyan? Mga 10 to 12 days daw. Healthy naman daw ang anak mo. Kaya lang ay kulang lang daw talaga sa buwan. Kaya kailangan daw talagang i-incubator pa siya. Paliwanag pa nito. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Damang-damang niya ang maliliit nitong mga daliring nakakapit sa hinliliit niya. Maging ang mga paa nito, iniaangat na parang gustong magpakarga sa kanya. Wala naman tigil ang pagdaloy ng luha niya sa saya habang pinagmamasdan ito. Meron din itong bonnet na suot na kulay puti. Huwag po kayong mag-alala, sir. Healthy naman po si baby. Ilang araw lang naman siya dito sa incubator. Minomonitor ko lang ang heartbeat niya. Okay naman po. Normal ang tibok. Malakas din siyang dumede. Paliwanag ng nurse. Mukha pong gusto na niyang sumama sa inyo. Gusto na niyang magpakarga agad. Talagang kilalang kilala niya ang kanyang daddy. Dagdag pa ng nurse, kaya napangiti ako. Ilang minuto pa niyang magaang hinawakan at hinimas-himas ang mga kamay at paa nito. Gustong gusto na niyang mayakap at mahagka ng anak pero hanggang hawak pa lang ang pwede niyang gawin dito. Sir, pasensya na po. Tapos na po ang dalaw. Bukas na lang po ulit. Saad ng nurse sa kanya kaya wala na siyang nagawa kung hindi bitiwan ang mumunti nito mga kamay at ilabas naman niya ang dalawang kamay sa loob ng incubator. Ilang minuto pa niyang pinagmamasdan ng anak bago tuluyang lumabas ng kwarto ng anak niyang himbing nang natutulog. Nasaan si Amara? Kumusta ang lagay niya? Sunod-sunod niyang tanong dito. Nawaglit na sa isip niyang asawa na makita ang kalagayan ng anak. Ngayon, alam na niya kung bakit hindi nakasunod ang mga ito sa kanya. Salamat sa pag-aasikaso mo sa mag-ina ko. Sincero niyang wika sa kaibigan. Wala yun pare. Pagkaalis mo, dinugo na siya, kaya hindi na kami nakasunod sa'yo. Ang mommy ni Sir Andre ang halos nagbantay kay Amara kagabi.
Madaling araw na silang nakauwi. Si Wancho naman na nagbabantay sa anak mo kagabi. Pinalitan ko lang siya kaninang madaling araw. Huwag ka na rin mag-alala. Ayos na lagay niya. Mahabang litanya niya. Nakakatakot pala pag dinudugo. Sigaw siya ng sigaw. Tinatawag ka niya. Dagdag pa niya kaya parang piniga ang puso niya sa mga narinig. Liko ka lang dyan sa kaliwa. Nasa bandang dulo ang kwarto niya. Room 302. Puntahan mo na. Nag-aalala na yun sa'yo. Anya kaya nginitian ko na lang siya. Salamat pre. Saad ko at tinalikuran na siya. Andyan nga pala mga bianan mo. Halos magkasunod lang kayong dumating. Sigaw pa niya. Kaya naikuyom ko ang aking mga kamao sa narinig. Anong kailangan nila? Dumadalaw lang ba ang pakay nila? O para insultuhin at laitin na naman ako? Pagtapat ko sa kwarto ng asawa ko ay nakaramdam pa ako at ilang buntong hininga pa ang pinakawalan ko bago ako nagbigay ng 3 warning knock sa pinto dahil 2 ang pangalang nakadikit sa dahon ng pinto at ang doktor, ang obigay ni Dinia. Pinihit ko na ang seradura ng pinto pabukas. Una kong nakita ay ang gulat ng mga mukha ng mga magulang ni Amara at hindi ko pinahalata ang galit na namamahay na sa dibdib ko simula pa kahapon nang malaman kong sila ang nag-request ng warrant of arrest. May pirma din silang 3 mag-iina. Pero ipinagtataka ko ang signature ni Amara. May kaibahan sa nakikita kong pirma niya. Araw-araw ko nakikita ang pirma niya. Kahawig din sa pirmang nakita ko kahapon pero gusto ko pa rin malaman ang lahat ng katotohanan. At kung totoo nga ang sinasaad sa mga complaint affidavit at kung siya nga ba ang tunay na pumirma dito. At ano ang basehan niyang ginawa ko ang binibintang nila. Una, walang pwerasahang naganap sa pagitan namin. Pangalawa, hindi ko siya tinakot o pinagbantaan ng kahit na ano. Pangatlo, malaya siyang pumunta kahit saan pa niya gusto. Basta alam ko lang at safe ang lugar at pag yung mga taong makakasalamuhan niya. Laging kaligtasan niya ang priority ko. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na? Hindi ka na kailangan ng anak ko. Puntahan at alagaan mo na lang ang anak mong kulang sa buwan dahil sa kapabayaan mo. Kaya muntik nang mamatay ang anak mo. Mariing hiyaw ng ama niya. Pero hindi ko binigyan pansin iyon at dumiretso ako ng lakad palapit sa kama ng asawa ko. Are you alright? May masakit pa ba sa'yo? Malumanay kong tanong sa asawa ko. Nagpipigil din akong patulan ng mga magulang niya at baka kung ano pang magawa ko sa kanila. Wala ka nang dapat pang alalahanin dahil kami nang bahala sa anak ko. Lumayas ka na dito at wag na wag ka nang lalapit pa sa kanya. Dapat sa'yo, sa kulungan, dun ka nababagay. Hindi ka dapat nagpapagala-gala dito dahil wala ka nang makukulimbat pa sa aking anak. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan para wala nang pumapesta sa amin. Mahabang tungayaw ng mama niya. Ma, please, enough. Hayaan ninyo kami. Parang awa nyo na. Pakiusap ng asawa kong umiiyak. Gusto ko siyang yakapin at agkan pero hindi ko magawa dahil hinaharangan ako ng papa niya. Lumayas ka na dito. Kung hindi, magpapatawag ako ng security para ipakaladkad kang palabas. Mariing asik naman ang papa niya. Layas at huwag kang gumawa ng skandalo. Wala ka talagang kahihiyan. Hiyaw pa niyang galit na galit. Nanlilisik din ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Pa, wala naman pong ginagawang masama ang asawa ko sa inyo. Hayaan niyo na po kami. Hayaan niyo na po siya. Singit pa ng asawa ko. Ayos lang ako, Kate. Gusto kong makita ang anak natin. Pwede ba dalhin mo ako sa kanya? Saad ng asawa ko. Nakakaagaw na kami ng atensyon dito dahil sa amin na lang nato ng paningin ng mga tao sa kabilang kama. Tanging isang kulay green na tela lang ang nasa pagitan ng kama nila ni Amara. May sanggol din na biglang umiyak. Marahil ay nabulahaw sa lakas ng boses ng mga magulang ni Amara. Natutulog na siya. Malakas naman siya pero kailangan pa daw niyang manatili sa incubator ng 2 linggo. Bukas na lang kita dadalhin sa kanya. Usal ko sa mahinang boses dahil hindi ako makalapit sa kanya. Lumabas ka na dito? Nakakabulahaw ka na? Layas! Pasigaw na singhal ng mama niya. Kaya wala akong nagawa kung hindi tumalikod at lisanin sila. Dahil maging ang ina ng bata sa kabilang kama ay nakikiusap na tumigil na kami at naiistorbo ang bagong panganak niyang anak na natutulog. Kate, pakiusap.
Halagaan mong mabuti ang anak natin. Bantayan mo siyang mabuti. Huli kong narinig na sinabi ng asawa ko bago ko pa naisara ang pinto. Mariin kong naikuyom ang aking mga kamao dahil sa ginawang kawalang hiyaan ng mga magulang ni Amara sa akin. Dapat nga, wala na silang karapatan sa asawa ko dahil legal kaming mag-asawa. Ako ang masigit na may karapatan sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ilang beses kong nagpalakad-lakad dito sa pasilyo at walang maisip na tama. Gusto kong manakit ng tao. Kung pwede lang na lumpuhin ko na lang ang papa niya. Kanina, ginawa ko na. Buti na lang may natitira pa akong paggalang kahit konti para sa kanila. Pag nasagad ang pasensya ko, kapwa tawad na lang kami dahil kahit matanda na sila, hindi ko maipapangakong hindi sila makakatikim ng kamao ko at ng mga salitang gustong-gusto kong ibulala sa kanila. Matagal na. Naglakad na lang ako pabalik sa kwarto ng anak ko. Siya na lang ang babantayan ko dahil siya ang higit na nangangailangan ng damay ko. Wala ang kanyang ina. Naiipit siya sa pagitan namin at ng mga magulang niyang ganid sa salapi. Darating ang araw, ipapakain ko sa kanila ang lahat ng binitiwan nilang masasakit na salita. Musta na si Amara? Ayos lang ba siya? Hindi ka ba saninghala ng mga biyanan mo? Sunod-sunod na tanong niya sa akin nang pabagsak ako naupo sa tabi niya. Pikon na ako sa ginagawa nila sa akin. Konting-konti na lang, sasabog na ako, Wadjo. Mariin kunturan dahil hanggang ngayon nagiinit pa rin ang ulo ko sa nangyari. Hindi ko rin alam kung bakit nila ako inaakusahan ng mga bagay na hindi ko naman ginawa. Saad ko pang nanggagalaiti. Pag-usapan niyo mag-asawa ang bagay na iyan, tingin ko, biktima din ang asawa mo. Naiipit lang siya dito at wala ka rin magagawa kung hindi umunawa. Mga magulang pa rin niya yun. Isa ka na rin magulang ngayon at sana'y maintindihan mo sila. Mahabang wika ni Wancho. Langya, asawa ko yun. Pero ayaw nila akong bigyan ng karapatan sa asawa ko. At kung ano nung ibinibintang nila sa akin, hindi ko naman ginagawa. May araw din sila sa akin. Demonyo sila. Singhal ko sa kanya. Relax ka lang. Hintayin mong gumaling si Amara at huwag mong bigyan ng dahilan para piliin niya ang magulang niya. Alalahanin mo, hindi pa maganda ang kondisyon niya. Baka mabinat, duguin na naman siya. Malalagay sa panganib ang buhay ng asawa mo. Pagpapakalma niyang anya. Kaya nanahimik na lang ako dahil marami pa akong dapat pagtuunan ng pansin. Sa ngayon, yung anak mo munang asikasuhin mo. Hindi naman daw kailangang bantayan siya ng 24 oras. May nurse namang nagbabantay. Dagdag pa niya. Pero gustong makita ni Amara ang anak namin. Kailangan din niya ng isang ina sa tabi niya ngayon. Kung hindi lang nangyari ito, maayos pa sana lagay namin at hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mag-ina ko. Darating ang araw, sisingilin ko kayo sa ginawa niyong to sa anak ko. Umuwi ka na muna para makapagpahinga ka. Mukhang wala ka pang tulog. May pasok ka pa yata. Anya, ako na muna dito. Mamaya lang darating na si Rafael. Gusto daw niyang makita ang anak mo. Gusto din niyang kumustahin si Amara. Dagdag pa niya at bahagi akong itinulak paalis. Wala akong nagawa kung hindi ansundin siya. Minsan ko pang sinilip ang aking anak. Kailangan ko talagang pumasok sa eskwela. Buti na lang tapos na ang exam namin. Malapit na rin ang bar exam ko. Sa ikalawang buwan naman, graduation na namin. Sabay-sabay ang magaganda at kamalasang pangyayari sa buhay ko. Namin ng aking asawa. Ganito ba talaga ang kapalaran ko? Sa bawat tagumpay, may kaakibat na kamalasan? Tutuparin ko ang aking mga pangarap para sa aking anak. Para sa iyo to. Pagaling ka at magpalakas agad para makasama ka na ni Daddy. Usal ko bago pa ako tuluyang tumalikod at naglakad palayo sa kwarto niya. Gusto ko pa sanang puntahan ang kanyang ina. Pinigil ko na lang ang aking sarili at baka makagawa lang ako ng hindi maganda. Pagpasok ko sa condominium building, dumiretso na ako sa rooftop kung saan sakop ng fitness gymnasium ang buong rooftop. May isang maliit na portion lang nito ang ginawa naming garden na may minimalist fish pond. Marami kami mga kliyenteng dito nagpapahinga at kumakain ng dala nilang snack habang pinapanood ang mga fish koi na alaga ni Amara. Kumusta na mag-ina mo, boss? Bungad sa akin ni JR pagpasok ko. Ayos lang sila. Kailangan lang manatili muna ng ilang araw sa incubator ng anak ko. Kulang kasi sa buwan.
Matamlay kong tugon. At kahit masaya na ako't normal ang aking anak, para pa rin may kulang. Dapat sana nasa loob pa siya ng sinapupunan ng mommy niya at nagpapalaki. Pero napilitan siyang lumabas sa kagagawa na rin ng walang puso niyang lolo't lola. Mamaya, ako naman ang pupunta doon. Gusto ko din siyang makita. Kaya huwag kang mag-alala. Kami nang bahala sa kanila. Usal pa niya at bahagya pa niya akong tinapik sa balikat at nilampasan.